Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong August 2 taong 2024. At ayan, quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, yan po yung mga naging price action ni Pepe noong simula nung ako ay napatigil sa pag technical analysis dito nitong nakalipas po na July 11. Yan po, dyan po yung huling araw ng aking technical analysis dito kay Pepe. At yan po ay mga July 11 ay dito po yan. Ayan, sa candlestick na ito, sa isang bearish candlestick na ito kung saan ay yung presyo ni Pepe ay naglalaro dito sa loob ng triangle pattern natin dito or loob ng isang descending wedge pattern na binubuo ng dalawang kulay blue na linya rito. Ayan, at yung inaabangan po natin dito ay kung kailan po siya makakaranas ng breakout sa upper portion ng ating mga pattern dito. At yan na nga, mga ilang araw lamang po ang nakakalipas nung sumapit po ang July 15 ay dito na po siya nakaranas ng breakout sa upper portion nito. At yung kinababahala natin dito na kung makakaranas po siya ng breakout sa upper portion dito ay meron pong nakaabang na major resistance line dito sa presyong 40 digits 1082 ay nagawa na rin po niyang tagusin or basagin ito. Kaya yan, umangat po siya. Ayan, umangat po siya pero umabot lamang po siya rito sa minor resistance line natin na 40 digits 1307 at simula po rito ay dito na po siya nakaranas ng consolidation at muli po siyang bumagsak at bumalik muli dito sa ilalim ng major resistance line natin na 1082. Yung ating naging trade naman rito ay yan, na-trigger po yung at meron po tayo nakaabang dito na isang sell pending order or take profit sa major resistance line dito at na-trigger po yan nitong nakalipas na July 15. Yan, mga July 15. Sayang at hindi po tayo naglagay dito ng isang take profit ulit or sell pending order dito sa 40 digits 1307. Mas mataas po yung linagay po natin sa mas mataas na resistance line dito kung saan ay hindi po nagawang abutin or patamaan ni Pepe. Pero okay lamang po yan. Pero sa mga naglagay po rito ay ayan, naka 2 pesos po silang take profit dito kay Pepe. Pero okay lamang po yan. Kontento na po ako rito sa isang beses na take profit natin dito. Kasi darating din yung araw na magagawa niyang patamaan yung price target natin dito. Pero sa ngayon ay ayan, nag-consolidate po siya at muli po siyang bumalik dito sa ilalim ng major resistance line natin dito. Kaya wala po tayong babaguhin na kulay rito ng ating mga support at saka resistance line. Mga support line po pala natin dito, lalong-lalo na po sa mga bago lamang rito, ay yung mga kulay red ay mga support line, mga kulay green ay mga resistance line. Ayan, ngayon ay meron po tayong pattern dito. Yan po yung mga pattern natin dito at pwede na po nating tanggalin ang mga ito. Ayan, para alinisin natin. Hindi na po natin magagamit ang triangle pattern na ito. Pero yung lower portion, yan, or trend support line na ito, ay magagamit pa natin yan. Kasi considered valid pa rin po yan. Ngayon ay yung upper portion naman po rito, ayan, ay kasi basag na po ito, ay pwede po nating pwede po tayo magkaroon ng readjustment dito. Ayan, yan na po yung panibagong readjustment natin dito. Magiging ganyan po yung resulta natin, yung result ng ating pattern. Magiging open po siya. Pero ang pwede po natin gawin dito is gumamit po tayo ng channel. Magiging channel pattern po ito. Ayan, gagamit po pala tayo ng channel pattern. Ayan, nasan ba yung channel pattern natin dito? Ayun, parallel channel po pala. Ayan, mas maganda kunin natin dito sa ibaba.
Ayusin lamang po natin yung ating trend support line dito sa ibaba. Ayan po ang ating trend support line at saka trend resistance line naman sa itaas. Ito po yung channel pattern natin dito. Yung nandito sa gitna, yung dash line na yan, yan po yung tinatawag na pivot level. Kung pag nandito po sa itaas, yung market price ni Pepe ay nagsisilbi po itong isang support line. Pero pag nandito naman po sa ibaba or ilalim nito, yung market price ni Pepe ay nagsisilbi po itong resistance line. Kaya sa ngayon ay nagsisilbi po itong isang support line, itong dash line na yan. At saka ito naman yung upper portion niya ay nagsisilbing resistance line. Kaya ayan po yung panibagong pattern natin dito kay Pepe. Tsaka maliban po rito ay maglalagay na rin po tayo ng isang trend support dito sa ibaba. Dito, kunin po natin yan dito. Ayan, palitan po natin ang kulay red. Ayan. Ngayon pag mapapansin natin dito ay parang meron po tayong isang triangle pattern ngayon dito. Lagay po natin para makita po ng ating mga bagong viewers natin dito. Ayan, kunin natin dito, pwede po natin kunin dito. Saka dito at ayan ang ating triangle pattern dito. Ayan. Ngayon ay yung binabantayan natin dito ay kung saan po makakaranas ng breakout ang market price ni Pepe. Pag dito po siya sa upper portion makakaranas ng breakout, ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kung pag dito naman po sa lower portion, ay magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. At ayan, nakalimutan ko palang ilagay dito kanina yung ating isa pang buy pending order. Kung nakapag-take profit po tayo rito ay kailangan po nating mag-set agad ng isang buy pending order dito sa ibaba. Kaya ayan, yan na po yung aking mga live spot trading positions dito kay Pepe. Meron po akong yan nananatiling 5 po na mga trading live spot trading positions dito kay Pepe. Meron akong 2 take profit or sell pending order dito sa itaas na nakatapat sa mga resistance line price levels ng mga resistance line natin dito. At saka meron naman po akong 3 na mga buy pending orders na nakatapat naman po sa mga price levels ng mga support line natin dito sa ibaba. Ngayon ay yung aking technical analysis ngayon sa araw na ito dito kay Pepe, kung ano ang magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw ay mukhang magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak. Mapapansin po natin na ang kanyang Hall Street Indicator ay yan, lumiliit yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay nanghihina na po yung bullish, yung kanyang nararanasang bullish momentum. Kaya po siya, yan, kitang-kita naman po na talagang bumagsak siya. At bumalik dito sa ilalim ng major resistance line natin dito. At kasabay po niyan ay lumalabas na rin yung mga kulay red na mga QQE bars natin dito at yung matindi po rito ay lumalaki yung mga sukat ng mga ito. Ibig pong sabihin ay may nabubuo pong puwersa ang mga sellers. Ayan, mga selling pressure para itulak ang market price ni Pepe ng papagsak. Kaya ayan, mukhang magpapatuloy lamang po na bubuo ng mga bearish candlestick itong si Pepe sa mga paparating na araw. At mukhang babagsak po siya dito sa lower portion ng ating triangle pattern dito. Ayan, at yan po yung babantayan natin dito. Babantayan po natin ito kung magagawa niyang basagin ito or hindi. Kasi yung pag nabasag po niya yan, ay mukhang magpapatuloy po sa pagpagsak itong si Pepe. Pero pag babagsak po siya rito at saka dito po siya makakaranas ng rejection or makakakuha ng malamang ay pwede pong dito siya kukuha ng buwelo or retracement bago po siya ulit magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan po yung binabantayan natin dito. Basta yung aking nakikita po muna sa ngayon ay sa papaparting na araw ay mukhang magpapatuloy po siya sa kanyang pagpagsak sa presyo. Ayan pong muli yung aking mga live spot trading positions dito kay Pepe. Mga limang mga
orders, mga pending orders, ayan, na nakaset. Maaari po ninyong gayahin kung nais po ninyong kopyahin yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Pepe para sabay-sabay po tayong nakakapag-take profit kung pag ito ay umangat at sabay-sabay na rin po tayong nakakapag-accumulate kung pag ito ay nakakaranas ng pagbagsak. Sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.